Isang tanong guys, kung bibili ka ng Seiko Divers ngayon, alin ang pipiliin mo? Ang Seiko Divers na may classic na kasaysayan or ang Seiko Modern na merong modern features? In this video guys, pag-uusapan natin ang Seiko Vintage versus Seiko Modern. Alin nga ba ang mas sulit? Alin nga ba ang mas pogi? At alin nga ba ang mas worth it ngayong 2026? But before that guys, mabibigay pala tayo ng giveaway na fossil watch for men. All goods to guys, all clean, very clean. So kahit sa maselan, pwedeng-pwede to. Double lock. So no issue. Walang gasgas sa salamin. Clean dial din po ito guys. And new battery installed na rin po ito. So pamimigay natin para sa bidyong ito guys. Sundin mo lang yung rules ko or yung mechanics sa bidyong ito guys. Sasabihin ko rin guys. So, balik na tayo sa Seiko Diver sa topic natin guys. Alin nga ba ang mas sulit? Seiko Vintage or Seiko Modern? So, sa video ito guys, meron ako dalawang watch na pagko-compare natin. So, ito kasi yung malapit-lapit sa isa't isa. So, ito yung SKX007 or 7S26. Ito naman yung 4R36 na medyo modern. So, ito yung kinompare ko sa vintage kasi magkalapit sila guys. So, alin nga ba kaya ang mas lamang at mas sulit at para sa'yo, guys? So, let's go, guys. Pag-uusapan natin every parts nitong relo na to, guys. Let's go. Okay, guys. Pag-usapan natin tong Seiko Vintage versus Seiko Modern. So, ang movement po nito is 7S26. Ito po ay 4R36. So, meron pa pong mas modern na diver pero iba po na po kasi yung features na like GMT or anything pa na mas ahead. Ito po is kinompare lang po natin kasi ito po yung magkalapit pagdating sa itsura guys. Okay, unahin na natin tong inner bezel guys. Sa inner bezel meron pong black ang vintage. Dito naman po sa modern is meron pong Pepsi, blue-red. Ito po is kung sa vintage is meron siyang lumpip. Ito po yan, yung parang tuldok. Ito po ay malaking bagay po sa pag-distinguish ng original or aftermarket yung kanyang inner bezel. Ang original po is medyo lubog, lumiliwanag kapag nasinagan ng ilaw or araw po. Samantalang po ang modern is plain lang po siya. So wala siya lumpip. So medyo mahirap i-distinguish kapag ito ay napalitan na rin. Dahil meron pong mga replacement parts na kagayang-kagaya po nito. So pagdating sa inner, panalo po ang SKX para sa akin or ito pong vintage diver. Sa dial naman po tayo at saka hands. Sa hands, parehas po sila sa itsura at saka pagkakadesign, pati na rin po yung kanilang dial. Pero ito pong modern is sunburst po siya, so parang glossy, kumbaga. And maganda rin, meron po siyang logo na 5 dito, Seiko 5. At samantalang po ang vintage is Seiko automatic. Kung mapapansin nyo po guys, is 200 meters divers sa water resistant ang vintage. Bakit po ang modern is wala siyang nakasulat na 200 meters? Dahil po ba ito ay design lang or sa pictures? Okay, ito po kasing Seiko Vintage is water resistant po siya ng 200 meter. Basta napacheck po yan, quality control kung applicable pa ba siya sa diving. So, ito naman guys is meron lang siyang 100 meter. So, ito po 200. So, malalaman mo rin sa video bakit 200 dito at saka bakit 100 lang sa modern Seiko guys. So, sa dial guys, para sa akin panalo itong modern kasi may sunburst na siya. Maganda rin yung pagkaka-design niya. Samantalang ito sa vintage is matte siya. So, may tatlong kulay nito. Merong orange, parang dark blue ba or navy blue. So, ito merong black, merong blue, merong green, and so on. So, pagdating sa dial, para sa akin, itong modern, guys. So, pag-usapan naman natin dito sa case. Sa case, guys, para sa akin, ito lang yung naiiba dyan. Ito, guys, is merong tuldok dito or butas na kung saan nilalagay yung spring bar. So, magkabilaan po yan, guys. Ito is para sa akin mas madaling tanggalin yung spring bar. Yun din yung reason na din nito. So ito naman guys, hindi. Kailangan mo siyang ilagay dito sa may butas sa loob. Okay?
Tapos, dito naman tayo guys, dumako na tayo sa 200 meters at saka sa 100 meters. Okay guys, eto na yon. Sa crown guys, dito kasi, kung mapapansin nyo, itong modern, sa modern muna tayo, tube lang po yung nandito. Tube. Ibig sabihin po, wala po siyang screw para mag-lock itong crown. Kaya hindi po yan nagla-lock itong crown. So, isa rin sa reason bakit mababa yung kanyang water resistant. Samantalang ang vintage po is, kung mapapansin nyo, is meron siyang screw doon. So, ilock mo lang to, is dagdag protection na sa basa or sa diving. So, isa rin po yan. And then, pangalawa, yung back case naman po, ito po is see-through na yung sa modern, ito pong vintage is sarado po yan na stainless pa rin po. So, pagdating sa tibay, mas maganda yung stainless na pure compared dito sa glass. Ang kinaganda lang kasi ng modern nito is nakikita mo yung makina kung may pawis, may kalawang, may dumi. Pero isa rin po kasi itong salamin na to na nakadepende itong water resistant guys. Kasi itong salamin is merong yung rubber or nakadikit itong salamin na to. So, sa katagalan is lumuluwang yan. So, pwedeng pasukan din yan ng pawis or tubig, guys. So, kaya mas matibay pagdating sa tubig itong Seiko Vintage Diver, guys. So, malaking bagay po yun pagdating sa water resistant. Ang Seiko Vintage is lamang na lamang po ito. Pagdating naman sa makina, guys, ito pong modern is meron siyang 4R36. Meron po itong self-winding kapag suot natin and then meron siyang manual winding. So, i-adjust lang natin dito. So, magkakaroon yan ng up to 41 hours na umaandar po itong relo natin. Samantalang ang vintage po is kailangan niyang through movement, doon siya nagkakarga sa kanyang pagkaka-automatic. So, halimbawa, gumagalaw ka, may activity ka, is nagkakaroon siya ng pondo sa power reserve para maipatakbo yung kanyang oras. Samantalang ito is pwede mo siyang i-manual winding or automatic. So, dalawang function niya. So, samantalang itong vintage is automatic lang siya, guys. So, ngayon, guys, ang ating giveaway, ang tanong, ito po yung mechanics. Kailangan mag-comment ka kung ano yung Seiko na maganda para sa'yo. Alin yung bet mo, alin yung boto mo. Seiko Modern or Seiko Vintage. Alin ang mas gusto mo at bakit. Yun lang guys, irarapol natin yung mga nag-comment at kung i-PPM natin kung sino yung nanalo. Sa comment malalaman natin guys kung sino yung nanalo din. And then, i-video ko siguro kung sino yung nanalo. So, yun guys. Alin nga ba ang mas maganda? Seiko Vintage or Seiko Modern? Para sa akin, kung akong tatanungin mo, sa Seiko Vintage pa rin ako guys. Kasi sa water, mas lamang na lamang ito compare dito. Pagdating naman sa features, mas lamang ito dahil meron siyang manual winding at saka sa kanyang features nitong sunburst. Yun lang yung lamang niya. Pero ito kasi guys, pagdating sa history, eto na guys, yung mga lolo natin, mga tatay natin, is alam na alam nila itong divers nito. Sila yung nagpauso sa mga Seiko divers na ganito guys. Samantalang ang modern, para sa akin is good for daily use. Ito naman kasi guys, is good for collectors na rin ito. Itong Seiko Divers Vintage. Ito pang daily use, modern, maganda yung features, complex, pero ito guys, iba yung dala niya. Yung history. Dahil rini-issue lang nito ng modern Seiko guys. So para sa akin, Seiko Vintage pa rin ang pipiliin ko pagdating sa Seiko Diver guys. Kayo guys, anong sa tingin nyo ang mas maganda? Comment down below guys. Gusto ko marinig yung opinion nyo guys. So maraming salamat po. God bless.